O na may may gabi, live this program sa Timbangan sa Katarungan. Welcome sa Tuntulumanon. Alas ng mga viewers, may kailang maayo magtanaw nyo diha. Labi na ikaw sa nasod, may buntag, may hapon, may klawon, may kadlawon, may udto. Og usab diha po sa California, maayo ang buntag diha. May adlaw din, Mr. and Mrs. Dioscuro Bago. Ang ato usab nga partner sa Ministry Dires Pilipinas. Salamat usab sa ilang mga pagsuporta. Labi na sa mga krusada ang ginahimo diri sa Pilipinas mahigal. Ato silang pasalamatan sa walay paglubad nila nga pagpaluyo sa ato usab nga ministry. Og diri po sa Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao, kumusta mo tanan nga niya karon diri sa Pilipinas? Maayong pagtanaw mayong gabi diha ninyong tanan, alang usab sa ato nga mga viewers, labi na sa mga Adventista. Ayaw mo kalimot sa pag-share tong live aron sa nga pinaagi niini makahimot sa pagtabang sa pagsabwag sa maayong balita. Manubag tas mga pangutana magigsunan, mutubag putag mga isyu nga dapat aton na hisgutan karong gabi una, no? Pasensya gamay nga tagsa ta ka live tungod sa ato igsuon nakabisi sa atong lakaw-lakaw sa matag adlaw alang usab sa pagsangyaw sa maayong balita mga higala. Mao na nga ang ato usang panahon, no? Karong nga panahon may gala, murag ato taging masabot, no? Nga ang pagbalis Ginoo hapit ta gyud tungod kay dugay man ning mga linog kamatay kanang gubat, mao man gining itagda si Biblia magigsunan nga sa diya nga si Kristo dito sa bungtod sa mga olibo kauban sa 12 ka mga apostolis. Iyang gisulti nga wala unyay mahibilin nga pinatong sa bato nga di nakutumpagon. Mao na nga nangutana ang mga apostolis nga magtutudlo, Ginoo, kanus aman unsa man ang ilhanan sa imong pagbalik, kanus aman mahitabo nga magunob ning mga building sa kalibutan, o unsa man ang ilhanan sa imong pagbalik. Mao na pangutana sa mga apostolis mga higala. O ngani mitubag si Kristo nga mutungha pag-una ang mini a Kristo, mutungha pag-una ang mga mini nga mga manalagna. O makadungog maggubat ang nasod batok nasod, ginharian batok ginharian. Maabot ang gutom kamatay linog lain nga mga dapit. O kini sinudanan lang sa makasakit. Apan ilhanan siya sa pagbalik na sa atong Ginoo mga kaigsoon. Ano mga atong mga pasiuna nga mga isyu. Ngani pasalamat diri sa Lanao, diri sa Baranding area sa atong Lanao del Norte nga wala ta igsoon maigo sa 7.8 nga kakusog sa linog. So dito sa Jinsan, mao na ang aduna pa yung mga nangamatay, mga angol o mga building nga bungkang nga guba migal. Apan dili pa gina mao igsoon tungod kay ang matuman ni Kristo ang tanan nga mga building sa kalibutan mabungkag na. Ang tanang syudad sa kalibutan maguba na. Unsa man ni Kristo may tabo ni? May tabo ni migala nining panahon linog o panahon sa hampak. Kaya panahon sa pito ka pagbuo na sa pito ka hampak magigsunan na adiha na butang sa bersikulo 8 sinibig 20 nga mudason ang mga pangidlap sa kilat talugdog kagahop sa mga baglipak og usa ka linog nga sukad masukad walay pa tawo nga nagpuyos yuta ilabihan pagkadako sa mong linog nga gumikan ini ang tanang syudad sa kalibutan naguba. Sa ato pa katong giingon ni Kristo igsuon nga magguba walay pinatong sa bato nga di tumpagon, magguba ang tanang building sa kalibutan, may tabo na siya sa magbubus pito kahampak, sulod siya sa pito kahampak. Dito matuman ang gingon ni Kristo. Apan ang ilhanan siya pagbalik, nagpasiuna na to. Pasiuna siya nga maggubat ang nasod batok nasod, ginharian batok ginharian, maabot ang linog, kamatay, gutom, linog sa lain nga mga dapit. O kini siya ilhana ni siya sa pagduol na ang pagbalik ni Ginoong Hesus. Muna nga sa ating suong nga magmangando ni gabion, atong tagaag pagtagad nga sa di pa ni mahitabo sa ibuhaton na to. Usaon na to pagpangandam kini nga mga panghitabo mag-igsunan. Ang uban mangandaman nga ang uban maadto na igsuon sa bukid kay mangandam sila nga panahon sa mga paglutos, panahon igsuon sa mga kalamidad, masipti po ilang kinabuhi. Sakto mo sana. Sakto sana. Kaya dapat na masipag pangandam. Apan sa importanteng pangandamon mga kaigsuonan mao ang ato nga pagpangalagad sa Ginoo. Ang atong binuhatan mo usap po na nga pangandaman nato. Kay matod pa sa Biblia, Pinadag 22, versikulo 12,
hukman ta sumala sa nabuhat sa tong lawas maayo kon daotan. O mabasa po na sa 2 Corintios 5 versikulo 10 nga ang matag sa katao ang basihan niya hukman niya ang nabuhat sa lawas maayo kon daotan. Mao nga ang pagpangandam igsoon himuon o usa sa pagpangandam igsoon mao ang pagkamatinumanon. Kay sa man pagkaluwasan nimo kundi kabutuman nga kinirabang Biblia nagbasa ra ba sa Hebreos 5 bersikulo 9 nga ang hatagan sa Dios sa kaluwasan nga dayon kadto mang matinumanon. Na magungsa man ko to akas bukid wa ka magtinumanon. Wag di ka bug ka maluwas. Ni akas syudad, yan ang matinumanon ka. So ato bakas bukid di matinumanon ka, okay ka puntanan parehas. Ngano man ang pagpangandam kay sunan matubad diha himuon samtang nagpaabot ta sa atong Ginoo. Ngani ang Hebreos 9 bersikulo 28 nagsulti diha. Nga si Kristo maani si kaduha, walay labot ang sala. Kundili ang pagluwas kanila nga nagpaabot nga matinguhaon gayon. Nga sa ato pa si Kristo maani sa kalibutan, sikan kaming wala na labot ang sala. Ang buti pasabot nga di na siya mapasailog sala. Wala na sala nga pasailuhon niya. Inigbalik niya. Mao na nga samtang wa pa siya kabalik, kita mo nagbalik. Kaya kung maunhan tagbalis Ginoo, kan sino man ta? Umingon ta Ginoo ni ana man day ka. Akong sala maginulsol na ko. Ano panahon mga kaigsuonan? Wala nagi panahon nga mahitabo na. Wala nagi panahon nga mahitabo na igsuon. Kaya nga naman, ulahin na ang tanan. Kaya si Kristo nakauna nagbalik. Muna ang sa may tambang niya, buhat 3:19. Pag hinulsol ka mo, o pamalik na kamo kaniya, aron mapala ang inyong mga sala. Aron ang panahon sa kahayahay mag-aabot sa sulod ninyo. Samtang nagpaabot sa Ginoo magigsunan, adunay auhag ang Dios na ang tao maghinulsol. Ang tao mabalik sa Ginoo. Kato mga tao nga nangundang papangalagad sa Ginoo, kato mga tao nga nangundang sa pagpabuhat og maayo, paundangon. Bubalik na to sa Ginoo. Unya ang sala hinulsulan. O sana kapag pangandam nga himuon nato magaigsuonan. Nan ang pangutana mo ni sa buhaton nato. Unsay buhaton sa pagpangandam? Samtang ang Ginoo pagkabalik, mato pa si Biblia 1 Timoteo 6 bersikulo 14. Ako magatugon kanimo nga imong bantayan ang sugo nga magawas kini sa buling o pagsaway hangtod sa pagtungha sa atong Ginoong Jesucristo. Unsa may awhag may gala? Adunay sugo nga bantayan. Ang mga tao nga nagpaabot sa Ginoo, adunay balaod nga bantayan. Dili ka way bantayan. Sige, wali ang uban iso mga pastor nga mobalik ng Ginoo kay kuhaon ta. Unya muwali pud wa na balaod kay ang balaod kuno di na importante kay naluwas ta pinigis grasya. Sayop na igsuon nga pagtulunan. Insakto man ang naluwas pinigis grasya, maluwas pinagis pagtuo, apan ayaw lang puning nga way labot ang magbantay balaod. Kay mismo gani si Kristo may gala, nagrekomendar mas balaod. Yan pagkutahan na karon, unsa man day katuyuan sa balaod? Nganong naa man ang balaod? Kay mao man himuon na to. Kung kita mangandam igsoon sa atong kagalingon, kinahanglan man nga ang tao mutuman sa balaod sa Ginoo. Di man pwede nga di sa mutumag na pulo ka sugo. Unya mga tog langit. Adunay ta mga tao igsuon nga ganahan matog langit apan di lang mutumag na pulo ka sugo. Usaon pagkaluwasa. Adunay mga tao nga mahadlok sa impierno apan di lang mahadlok mula pa sa balaod. Mao ra gyapon istorya. So kung ang tao mahadlok sa impierno, mahadlok po ta mula pa sa balaod. Kung ang tao gusto og langit, mutuman tag balaod. Ngano man niya ang punto. Sa Galatia 3 bersikulo 24 nagkanayon, ang kasuguan na himong atong matatagad sa pag-agak ngadto kang Kristo aron kita matarungon pinagis pagtuo. O sa ingon ni Kristo, ang kasuguan daw sa Dios mao kini ang mugiya nato, muagak nato paingon ngadto kang Kristo. O aron kita matarungon pinagis pagtuo. Ang buti pasabot migala nga ang patarungon pinagis pagtuo kadto mga tao nga nagtuman og sugo. Mao na buti pasabot. Kaya kung umiingon ta man kay igsuonan nga matarungon nang kaon way batay-batay balaod, di na pwede, di na maayo. Si Abraham igsuon amahan sa pagtuo. Una si Abraham, kun imo tan-aw ng Genesis 26 bersikulo 5 nagkanayon diha nga si Abraham
nagtuman og sugo, nagsunod sa batasan sa Dios, mga tulumanon og nagpatalinghog sa Dios, og si Abraham nahimong amahas pagtuo. Muna nga ang tao di ay matarungon sa pinagis pagtuo kung siya may gituman nga balaod. Kaya kung ang tao wala magtuman ng balaod, sa pagmatarong niya. Nga ang Roman 2, versikulo 13, nagkanayon mahigala, nga dili ang nagpatalingon sa kasuguan may matarong at tubangan sa Diyos, kung dili ang nagtuman sa kasuguan mao ang pagkamatarongon. Sa ito pa ang tarungon sa Ginoo katong mga tao nga nagtumag sugo. Dili pwede mahigala nga tarungon sa Ginoo atong mga tao wala magbantay sugo. Kaya malkansi pa ng mga tao nagtumag balaod, unya ni adi tao naglapas og balaod, way tuman matarungon kada kung gimalas. O nang giingon si Biblia nga hukman ka sumalas ang binuhatan. O sa imong ipugas may imong anihon. Kung ang tao nagpugas og dawatan nga buhat moalig impierno. Kung ang tao nagpugas og maayong buhat og nagpugas og pagkamatinumanon moani pog langit. Ingon ana may gala na si Biblia. Una nga sumala pa si Biblia nga ang balaod may mugiya na to. Asa paingon adto kang Kristo. Kana kung mutuman ta. Pero kung mulapas tag balaod, di ta mutuman sa balaod, mugiya po na nimo paingos impierno. Kaya ang yawa mo'y ganahan niya nga ang tao, dili gano bantay balaod. Ilabi na ang napulo kasugo. Dugay ng panahon may galang yawa na sukugit. Gikan ba sa unang pagsugod pas kalibutan, pagpakasala pa niya danog ni iba. Gikan pa sa langit igsoon ang yawa, naligut-gut ang naligut-gut ang yawa sa mga tao nagbantay na pulo kasugo. Naligut-gut ang yawa sa mga tao nagtuman nagbalaod sa Ginoo. Pinadayag 12 versikulo 17. Ang yawa ang dragon na suko sa babaeng mga iglesia o sa kaliwat sa babae, kaliwat sa iglesia, sa mga tao nagbantay sa mga sugo sa Dios. Ang yawa na suko sa mga tao nagtuman og napulo kasugo, nasuko ang yawa sa mga tao nagtuman og balaod. Kay gusto si yawa ang tao di mo tuman og balaod. Kay once ang tao di mo tuman og balaod, mag-uban sila sa impierno, mga higala. Ganahan ng yawa na. Kaya nabalo ang yawa igsoon nga ang pagkamatinumanon sa balaod mo ilhanan sa katawhan sa Dios. Pwede na 14 versikulo 12. O sa gingon diya, ang katawhan sa Dios mao sila nga naglahutay sa pagtuman sa mga sugo sa Dios. Kinsa ang katawhan sa Dios? Ang mga tao nga naglahutay pagtuman og sugo. Kinsa ang katawhan sa yawa? Ang mga tao naglahutay paglapas sugo. Mo na katawhan sa yawa. Mabasa na siya? 1:3 versikulo 3, yes. Mailan nato kung kinsa ang mga anak sa yawa o kinsa ang mga anak sa Dios. Bisan kinsa wala maghimo sa pagkamatarong, kini siya dili as Dios. Bisan kinsa wala mahigugma sa igsoon, dili as Dios. Versikulo 8, ang tanan nga nagpakasala iya siyawa. Klaro magigsunan. Ang tanan nga nagpakasala iya siyawa. O nga balota may gala nga ang paglapas sugo sala, 1:3-4. Ang paglapas sa sugo sala, 1:3-4. Sa ito pa, kung ang tao magsigi og lapas sa balaod, giangkon siya nga iya siyawa. Kung ang tao magsigi tuman og balaod, giangkon po siya nga siya katawhan sa Dios. Mo na pangutangan niya. Asa matakaron ani? Asa may itong ganahan ani? Tawag guntag anak sa Dios o tawag guntag anak sa yawa? Tawag guntag katawhan sa Dios o tawag guntag katawhan sa yawa? So ang nagtuman og sugo katawhan sa Dios. Ang nagsigi og lapas sa balaod katawhan sa yawa na. Una nga sayop igsoon ang uban mga wali nga di na mo magbalaod. Ngano man tungod kay di na mawala ang balaod hangtod pagikan pas tanaman sa Eden gikan pas daan tugon hangtod sa bagong tugon hangtod bagani sa bagong langit ug yuta nagpabilin igsoon labi na ang adlaw ng pahulay labi na ang adlaw Sabado mga kaigsoon. Mo na usa diha nga atong nanaon pagkayo. May pagtanaw din ni Ruel sumalinog. Asa makadapita ba diri katanaw? Padayon lang jud sa buhat mga kaigsunan matuban ni Brother Ruel. Mo ni Brother Ruel nga agite pag-undang inis pagsanya sa mga balita. O walita sa mga katawhan sa krusada, walita sa house to house, Bible study, aris balay magwal ni nabuta para makaabot sa atong mga lilain nga mga lugar nga mga kaigsunan. O niya wali po to sa radio program aron daghan gyud makabati sa mensahe samtang naa patay panahon. Kano man abot ang panahon Amos 8 versikulo 12 mga kaigsuonan. Moabot ang panahon 11 magsugod. Moabot ang panahon sa gutom, kauhaw, apan dili gutom sa tinapay. Di pod kauhaw sa tubig kundi dili kauhaw sa pagkamati sa pulong sa Ginoo. Ang uban maglaro-laroy sa sang dapit.
Motrabil sila yung mga dapit kay mangita sa mga tao nagwali. Apan maabot ang panahon nga wa naging makita nila. Nga naman wala na yung magwali. Muna karon panahon na migala pitinighan na magwali. Adto na mga magwali nga nagwali balitad. Nagwali pa sa impierno. Mga pastor nga nagwali pa sa impierno gyud mo dili para langit. Mga pastor gani igsuon nga muwali nga wa na balaod labi na ana pulo kasugo. Mga pastor gani nga muwali nga wa na Sabado, wa na ning Sabado, Domingo na pagsimba kana igsuon gisugo na siya wa. Mo na pinakaklaro. Muwali gani ka nga wa na di ang napulo kasugo dili tumanon. Muwali gani ka nga ang napulo kasugo alang lamang sa lipon sa Egipto. Unya way labot ang Kristohanon. Kana igsuon nga wali gisugo na siya wa ag nasugo as Ginoo. Mo na pinakaklaro mga igsuon. Kaya ang Ginoo nagsugo nga tumanon ang napulo ka sugo. Deuteronomio 4 versikulo 13. Matod pa na Moises katong napulo ka sugo na sulat sa paman nga batoy patumas tao. O kana gi himug-atan ni Kristo na. Mateo 19, 16, 17. Nga tana ang taong batan-on nga dato. Matutudlo sa buhaton ako para makapatunod sa kinabing dayon. Ang tubag sa Ginoo usa, mato pa niya, usa ka na kamaayo. Kung gusto kang musulod sa kinabuhi, tumana ang mga sugo. Ingon ang batanon, hain manining sugo a Ginoo. Matod pa niya, dili magpatay, dili mangawat, dili manapaw, dili magsasibakak, mutaw kasi mong ginikanan. Okay, bao may galang kanang gisud ni Kristo mauna siya ang sulod diha, kauban na sa napulo ka mga sugo. O ngani sumala pa sa Lucas 18 versikulo 20 sa Bible o Living Bible, nagsulti diha. Nga nangutana, dato sa ibuhaton ako para makaadtog langit. Ingon si Kristo unsa may nasulat sa napulo ka sugo. Ang butip sabot mga igala nga ang napulo ka sugo requirement siya sa kinabuhing dayon. Ang tanan tao nga moadtog langit kinahanglan siyang mutuman sa napulo ka sugo. Kaya kung di siya mutuman sa napulo ka sugo, di siya malangit. Muna pinakaklaro. O muna pinakaklaro mga kigsunan. Mga tao ang gusto matug langit, mutuman sa napulo ka sugo. Okay, requirement siya. O nga ni aduna pa dihay mga sugo nga wala sa napulo ka sugo. Sama ng bautismo. Ang mutuo og magbautismo maluwas. Wala nas 10 commandments. Apa na anas Biblia. Og sugo kunas Ginoo magkigsunan. Mo nagingon ako nga tumanon na to ang mga sugo sa Ginoo. Di lang ang napulo ka sugo. Apan importante kini napulo ka sugo. Nga naman nalambig kita ang pagsimba na to. Oh, nalambig kita ang gitawag ng gugma nato sa Ginoo. Unsa gi Biblia? Ang napulo kasugo manghigala tulumanon sa tao. Katungdanan sa tao na siya nga bantayan. Ecclesiastes 12 versikulo 13. Matud pa sa Biblia migsuon. Tahura ang Dios usa lang kabutang ang akong gihangyo kaniyo. Tahura ang Dios ug bantay ang iyang mga sugo kini mao tibuok katungdanan o kini alang ni tanang tao. Ang balaod sa Ginoo alang sa tanang tao. Unya ka na may nagwali nga ang mabantay daw sa blok kasugo. Ang kanto lamang na ulipon sa Egipto, wa kuno tay labot mga hintil, wa kuno labot ang mga Kristohanon, so ipagsioroy. Walay mabasang bersikulo sa Biblia nga nag-ingon nga walay labot nga di na pabantayon ang mga hintil. Di ta kabasa ana. Walay mabasa ang bersikulo nga mga Kristohanon dili umantay na pulo kasugo. Ang nabasa diya nga ang balaod sa Ginoo alang sa tanang tao. O kay tao man ta may gala, nagpasabot nga apil ta magbantay balaod. Sa likwaot mo na ilang mga wali. Ngano sa likwaot man? Mingon na sila nga wa tay labot na magbantay balaod, kana na pulo kasugo wa tay labot na. Unya di magpatay, di mangawat, di manapaw, di nagbantay lang gihapon. Kabantay mo. Kana mga tao bitaw mga pastor, uban pang mga pastor nga relihiyon nga nagwali nga wa tay labot ana na pulo kasugo brad kay ila ra sa ulipon sa Ehipto. O di ka dong inupan tayo magpatay, di mangawat, di manapaw, mutado ginikanan. Ano mo tudlo mo kasi mga anak, mutado mo ginikanan ha. Ayaw pagpatay, di ka mangawat ha. Ano mo tudlo mga okay labot. Diba? Muna sa likuot kayo. Ang punto di mao nga, ingnalangan hadlok mo sa pagtuman sa Sabado. Maura man kuna. Hadlok sila unsaon man sa Sabado nga ni ara ba si ubat kasugo. Nga sa napulo kasugo, Exodo 20, versikulo 8, resulti na nga santusa ang Sabado. Ang adlong Sabado mauni ang adlong kapahulay. Gigahen kanato alas ng Ginoo. Ang adlong Sabado mauni ang timaan sa katawhan sa Dios.
Ang adlaw Sabado mao ni ang pagsimba sa tanang maluwas sa baog langit ug yuta. Ang adlaw Sabado mao sa ni ang gibatasan ni Kristo sa atong simbahan. Ang adlaw Sabado mao sa ni ang gibatasan ni Birhen Maria nga inahan ni Kristo. Mao sa ni gibatasan bisan pa gani ang mga apostoles Sabado ang simba. Mo nang mingon di sila nga kining Sabadista kanang way connection kunos mga apostoles pag sure oy kadakos connection na. Are kas mga Katoliko, ang ilan ito, ang listahan may koneksyon. Ang sa CFD, ang ilang listahan may koneksyon. Apan sa doktrina, wagi koneksyon, pitigin pusuya. Wala koneksyon ay. Nga naman, sila lang ang naglista. San Pedro, unang Santo Papa sa Roma. Ang naglista, ang mga Santo Papa ra ba naglista? Ang taga-Roma ra ba naglista? Kato pa, San Pedro, una ko nung Papa sa Roma, wa ko ni bugto ang kutay sa pagkasanto Papa, na ako sila koneksyon. Ang tubag na ko ba ni, ang mga apostoles may koneksyon sa listahan lamang sa Roman Catholic. Apan sa doktrina, wa ko di koneksyon, di ka pasar. Ang mga Adventista, mao'y tinuod nga may koneksyon sa mga 12 ka apostoles. Sa unsang paagi, koneksyon sa mga doktrina. Kay unsa gani ang doktrina sa mga apostoles mao sa nang gitudlo sa mga Adventista. Ang mga apostoles nagtudlo igsoon nga ipatuman ang balaod sa Ginoo. San Pablo nagtudlo nga tumanon ang mga sugos Ginoo. Si Juan Bautista nagtudlo nga tumanon ang sugos Ginoo. Unya amo sa nang gituman. Ang mga apostoles ang simba Sabado, ang SDA ang simba Sabado. Unya wa dinay koneksyon. Unya mingon de mga CFD, ang mga apostoles kami ang Roman Catholic daw maoray na koneksyon sa 12 ka apostoles. Unsaon man magkoneksyon ka Dominguista man mo. Di kini matabo nga may koneksyon dito. Nga naman tungod kay ang mga apostoles mga sabalista tanan. Unya kamo kay mga Roman Catholic kay mga Dominguista man. Unsaon may koneksyon di way koneksyon oy. Koneksyon na listahan kay kamo may galista god. Pero doktrina na layo nagis tinuod mga higala. Pangitag apostoles nga palahubog, wala. Wala palahubog nga apostoles. Aban kumusta man ang mga kaparian? Manginom ba yun na mga makahubog ilim doon? Di man siguro tanan, pero na giwara-wara pag naninigit ka no ang beer, giwara-wara pag ganito sa kapare pa ng kulapo. Na sa may koneksyon. Na aday apostoles nga nanginom na mahubog-hubog ilim doon. Na aday mga apostoles nga nanghubog. Unya mga pare ka nang hubog man. Usa pa koneksyon. Wala layros tinuod man. Ina lang ang mga pastor may koneksyon sa 12 ka apostoles. Mo nang giingon ako may gala. Nga ang mga apostoles dili sila Dominguista. Wala sila magsimba sa adlaw ng Domingo. Ang pagsimba sa mga apostoles adlaw ng Sabado. Ang mga apostoles di na mga unog karing baboy. Ang mga apostoles di na sila mga palahubog. Ang mga apostoles wala na magyukbog mga ribulto. Unya ka mo sa koneksyon nga ang inyo pitibaga amang santo simbahan sa mga apostoles ang simbahan no may ribulto. Asa may bersikulo nga sa ilang simbahan sa mga apostoles dagko mga santos. Wala oy. Wala mga ribulto ang simbahan sa mga apostoles sa unang panahon. Mo nang di gyud mo ka koneksyon, wala may koneksyon sa mga doktrina sa mga apostoles ang mga Dominguista. Wala koneksyon. Pero ang Sabadista na ay koneksyon. Kung sa pa ilang mga wali gani, ang simbahan gikan sa Jerusalem, gibalhin sa Roma. Nanawara. Gibalhin sa Roma daw ang simbahan ang original raw ang iglesia daw gi sa Jerusalem. Unya, gibalhin sa Roma. Unya ang Jerusalem. Usa may simba sa Jerusalem. Sabado man. Pagbalik sa Roma, Domingo naman. Dili mao. Ang Roman Catholic wala na magsukad sa Jerusalem. Ang Roman Catholic nasukad na sa Roma. Ang SDA mo nagikan sa Jerusalem. Mo na klaro. Ang Seventh-day Adventist gikan na sa Jerusalem. Kay Jerusalem Sabado man. Unya kami Sabado sa simba na bodisumpay kay mi. Unya kamo maangkon mo gikan mo sa Jerusalem Domingo.
Dili mo ka pasaro. Mo na may gala nga ang adlaw nga Sabado naapil siya, ang adlaw nga Sabado naapil siya sa gitawag na napulo ka sugo. Mo nang walay magwaling Dominguista. Walay mga pastor sa Dominguista nga magwali nga mutuman tag napulo ka sugo. Nga naman hadlaw sila biyaan igsoon silang membro. O kung makasabot lang yun ang mga tao igsoon nga Sabado din ang magsimba, biyaan gimos membro niyo. Mo nang adigi mo muwali nga ang mutuman tag napulo ka sugo. Reaktor ka pagkasulti, walay Dominguista nga pastor nga muwali nga ang napulo ka sugo ipatumas tao. Walay muwali ana. Ngano walay muwali? Alang-alang Sabado ko na bikil mo na. Oh, bikil na. Magkaigsunan sa kung saon pa. Mo na nga sa kung saon pagpangugat nga moingon sila nga tinuod nga iglesia so di ato igsoon. Walay tinuod nga iglesia kung tinuod ka nga iglesia ang imong pagsimba adlaw Sabado. Kung tinuod ka nga iglesia ang tumanon ipatuman nimo ang napulo ka sugo. Kung tinuod ka nga iglesia mutudlo ka nga ang baboy dili pakaon, ang mananap nga hogaw dili pakaon, bawal ang paghubog-hubog, bawal ang inom, bawal ang sugal, bawal ang disko, kana mao na kinaiya sa tinuod nga iglesia. Pero libog taoy. Claim lang ang Roman Catholic tinuod nga iglesia pero pastilan paita. Bibong sugal, bibong inom, bibong hubog-hubog, bibong disko. Tinuod nga iglesia kuno kada kong di malas mga kaisunan. Di malas gina. Nga naman, dili na kinaiya sa tinuod iglesia. Tuluan pag inimbog inom-inom maghubog ilim nun. Tanawar ko ng mga CFD. Oh. Kung saan man sa pagwalis mga CFD nga undang tag-inom, di bawal ang inom nga sila labaw masang mo inom. Kung saan pagsulti, kung saan pagpaundang sa pare, nga ayaw mag-inom maghubog ilim nun, nga ultimo sa pare inom sa maghubog ilim nun. Wala yun. O niya, ang Bible nagsulti man. Maghukom 34, ayaw pag-inom sa maghubog ilim nun. Klaro man ang migala. Ayaw pagkaon sa manghugang pagkaon. Sulti nas Ginoo. Nga naman, padultihon 20 versikulo 1. Matod pa igsoon sa Biblia mga higala. Nga, ang paghubog-hubog, binuang. Grabe kanindot igsoon, matod pa sa Biblia mga kaigsunan. O na nga kanang ato ba? Kanang dili maniingon nga manaway ta pero ato kita naaw no. Anong bawal man mag-inom maghubog ilim nun? Nganong dili man siya doktrina sa tinuod nga iglesia kini maghubog-hubog ta. Tagaan tagpagtagad bagigsunan ang balaang kasulatan. Panultihon 20 bersikulo 1. Klaro ang gisulti sa Biblia diri. Matod ba sa maong bersikulo pagigsuon niya pahayag ang sobrang pag-inom sa makahubog nga ilimnon makapahimong bugal-bugalon o palaaway ang tao nga palahubog dili maalamon. Uy, ang tao nga palahubog dili maalamon. Mato pa siya. Onya, usaha mo na karon. Walay palahubog nga malangit kun dili maghinulsol. Unang Timoteo 6 bersikulo 9 ug 10, walay palahubog nga malangit. Walay man nila pason sa balaod nga malangit. Mao na may tsunan niya. Kining Biblia, kining pulong sino sakit ni siya. Sakit ni pero makatabang lang. Tapos abang ko ta mag-tuman ikso, ayan na ba ta mga matay, wala ni panahon. Oy, John Latasa, may gabi dia. Kumusta naman ka, Brad? No? Makmak yun sa minsay, God bless. Mao gini Brad John, samtang na ba panahon ni kumbati kita. Iyawat na lang daghan ba magkabati sa mensahe mga kaigsuonan. Excuse me. Mao nga sa akong giingon igsoon nga ang balaod importante. Aya pagtuo ng uban mga wali nga mga hintil weto oy dili mo tumas balaod pasumangil ra na. Aya pagtuo ng giingon nga ang napulo ka sugo alang lamang si Israel hanon way labot ang hintil way labot ang Kisuhanon. Aya mo tuo ng waliha kay kanang waliha may gala pasumangil na kay nahadlok na sa adlaw Sabado. Ngano man kay adlaw Sabado na ana sa napulo ka mga sugo mga higala. Mo nang mahadlok sila muwali. Oh, magpasumangil lang nga. Ay giduha naman ang balaod bad ang napulo ka sugo duha naman lang gugmas Dios, gugmas si katao. Wa na ng Sabado daw. Ay wa na.
Bisan pagduhaon siya, gugmas Dios, gugmas si katao, wa gid mawala ang napulo ka sugo na ari gyapon. Wa lang masabti nila aton tagaag pagtakan may gala. Mateo 22 ta. Sumala sa Mateo 22, ningon din eh. Adunay nangutana ngadto sa Ginoo, mga parisyo ug eskriba. Apan sa pagkadungog sa mga parisyo, napahilom nila ang mga Sadusyo og sila nagtapok og sila may gipangutana aron sa pagsulay ni Kristo. Mingon siya magtutudlo unsa man anda kong sugo sa kasuguan. Og mitubag siya sa ingon, higugma ang Ginoo sa nga imong Dios. Sa tibuok mong kasingkasi, tibuok mong kalag, tibuok mong salabutan mo ka na unang sugo. Karang sugo sulusama ra, higugma ang imong sikataw sama sa imong galingon. Nining duha ka mga dagong sugo ng kasukat ang tibuok kasuguan. Kunya nawada din na pulo. Ingon ang Biblia, nining duha ka mga dagkong sugo, gugmas Dios, gugmas si katao, nagasukad diha ang tibuok kasuguan. Ang buti pasabot, naa diha ang napulo kasugo. Kanang gugmas Dios o gugma sa si katao, na langkob diha, nausa diha, naa diha ang napulo kasugo. Ngano ka, may gala? Kunin mong tanawon ang Roma 13:9. Ang mga sugo na ingon di magpatay, di mangawat, di manapaw, o guban mang sugo na langkob gini sa giingon, gugma ang imong sikataw sama sa mong galingon. Sa ato ba ang gugma sa imong sikataw may gala katong unom kasugo? Unsa man unom kasugo? Mga anak mo tao ginikanan, di magpatay, di mangawat, di manapaw, di magsaksig bakat, di ka maibog sa butang nga dili mo. Kining unom ka mga sugo, mao ni siya ang nalangkob sa giingon, higugma ang imong isikataw. Katong upat kasugo may gala nga ayaw pagbaton o Dios nga lain, ayaw paghimog darawan, ayaw pagyukbo ni ini nga mga larawan na kinulit, ayaw gamita ang ngalan sa pasipala, santusa ang Sabado, na langkob na sa giingon, higugma ang imong Dios labis nga tanan. Yan awada na pulo. Sakta ang ingong Biblia. Nga niining duha ka mga dagkong sugo nagasukad ang tibuok kasuguan. Sa laktod nga pagkasulti, niining duha ka mga dagkong sugo naa diha ang napulo kasugo. Ang ila kay walaon man. Anong walaon man? Nahadlok sa adlawng Sabado. Una klaro mga gisun. Una muwali ra ba? Ang adlawng Domingo alang ni sa Kristohanon ang pangutana asayng bersikuluha. O mga CFD, challenge, moingon magin mo nga ang Domingo alang sa mga Kristohanon, asa nga bersikulo mabasa. Sige lang mugyaw-yaw nga ang Domingo alang sa mga Kristohanon, way bersikulo. Pag ingon na ko nga ang Sabado, alas na ng tao na mag-bersikulo. No? Ecclesiastes 12, versikulo 13, niingon ang bersikulo, nga ang sugo sa Dios alang ni sa tanang tao. Marcos 2, versikulo 27, ang adlawng Sabado gibuhat ni alang sa tao. Di klaro. Pangitag bersikulo daw kuno, kamo mga CFD uban mga pastor diha nga nagwalig Domingo. Pangita kuno mag bersikulo nga ang Kristohanon Domingo na simba. Pangita kuno bersikulo nga ang Domingo alang ni Kristohanon. Kaya na bersikulo ana, makatabla masan mo na si ako. Oh, pero wala. Mo nagiingon ako migala. Bisan paglukbo ug basa ninyo ang Biblia, hinis-his may pinadayag. Udi gid mo kabasa nga ang Domingo alang sa mga Kristohanon. Way mabasa. Tungod kay panahon sa mga apostoles, gikan sa nantugon hangtod sa mga apostoles, walay Domingo nga pagsimba diha. Pulos na Sabado ang pagsimba diha. Tungod kay ni gawas lang ang Domingo nga pagsimba pag-abot ni Constantino nga mo'y emperor sa Roma. Gibalhin ang balaod 321 AD. Encyclopedia Americana volume 26 page 21. Si Belos requiring the observance of Sunday date back at this to Emperor Constantine the Great who designated Sunday as a legal day of rest and worship in 321 AD. Nagsugod ang balaod sa Domingo nga pagsimba 321 AD. Ang adlaw nga pagsimba sa Domingo, sugo na ni Constantino, dili sugo sa Dios, sugo na sa tao. Gihimong balaod sa Roman Catholic, Convert Catechism, pahina 50, pato pa dire, which is the Sabbath day,
asa manini ang adlang gapahulay. Saturday is the Sabbath day. Sabado gyud. Apan situbag pa. Why do we observe Sunday instead of Saturday? Nganong gibantayan namo ang Domingo inay ang Sabado? Gibantayan namo ang Domingo inay ang Sabado tungod ka Iglesia Katolika nagbalhin man sa pagkabalaan gikan Sabado ngadtos Domingo. Ngano daw nga Domingo na ang pagsimba tungod kay gibalhin sa Roman Catholic ang adlaw sa pagsimba imbis kay Sabado Domingo na nila. O santuiga 336 AD. Sumala sa Catechism for the Filipino Catholics mga igala sa pahina 254 mabasa diri. O sa giingon sa ilang katekismo 54 pahina. Yara. Jesus and the Sabbath. Kining libruha. Catechism for the Filipino Catholics. Kini. O sa giingon silang libro. Jesus and the Sabbath. Pahina 254. Jesus said, although all four Gospels record that Jesus faithfully observed the Sabbath, attending synagogue services. Unsa man ang four Gospel? Ang upat daw ka ebanghelyo nagtudlo o nagtugan nato nga si Kristo nagmatinumanon sa pag-obserbar sa adlawng Sabado pag-attend og mga katiguman sa adlawng Sabado didto simbahan. Piting karuha. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mao ni sila ang nagkamatuod. Wala gay mabasa nga Domingo ang matuodaan ng mga apostolisa. This indicates that genuine Sabbath worship of God is not be separated from human liberation. Liman ka. Kining genuine nga Sabbath. Di pwedeng bulagon. Sa mga tao. Unya kailan mabulagon. Genuine Sabbath. Pag ingon og genuine Sabbath, na aday piki nga Sabbath. Unsa man ang piki nga Sabbath? Kanang Sunday mo ni piki nga Sabbath, kaya wala na itulos Ginoo. Kaya ang meaning Sabbath, pahulay man God. Unya, ilan naman gitulong ang Domingo na pahulay, di na Sabado. So, ang Sabado, matabasa ng libro, genuine Sabbath. Ang Domingo, piki na. Usaom na karon ala-alag pasuko pa sila, nga sila may nagbalhin. Doktrina Kristiyana, atong basahon, napulo kasugo sa Roman Catholic, resulta di Santosa ang Domingo o pistang igilihi. Domingo na gibutang. Sa Biblia, Santosa ang Sabado. Nakasila may nag-ilis, ilamang gipulihan, yatong tuig, 336 AD, mao na nga sa mga libro nila karon, Domingo na gibutang nila. Ang pagutan na Migala, sa may tabo, sa magsimba. Pitin pa ita, matuban ni Kristo ay, kawang lamang ilang pagsimba kanako sanglit sa ilang pagpanudlo, ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan hinimo lamang tao. Inyong gibiyaan ang kasuguan sa Dios, gipalabi ang kalagdaan ng hinimo lang magtao. Musugot ka ta nga atong pagsimba ay kwenta atong mga Ginoo. Ganahan magkata na nga luhod ta adto ta simbahan nga Domingo adlaw, luhod ka magribulto, ang Ginoo wala malipay ana. Wa ganahi ang Ginoo na migala. Nganuman ingon ang bersikulo sa Biblia panultihon or Proverbio 22:9. Ang mga tao nga nagpaliog-lingog sa igdulungog pagkamati sa kasuguan sa Dios bisan ang pag-ampo nila akong dumtan. Usaw man na karon. Ato kasimbahan Domingo nga adlaw. Luhod ka sa mga santos. Ingon na Ginoo nga kanang pagsimba di na kun daw ato. Kanang pagsimba kawang lang. Juan 9:31. Ang Dios dili manimati sa mga tao magkasala, apan ang Dios manimati sa mga tao masimbahon og nagtuman sa kabuton sa amahan. Masimbahon og nagtuman sa kabuton. Masimbahon nagtuman og sugo. Masimbahon wa mo tumag sugo. Asa man ta na mga higala. Mao na nga sa atong pagtuon ning gabi una, salamat sa mga panahon. Alang sa mga viewers nga Adventista na to, may pagtan-aw niyo diha. Red on Air is watching. John Latasa maing gabi di at taga Dipolog City. O guban po ni Linaw Bulan Vlog, maayong gabi diha. Akong gihangyo lang may igala.
ato nga bidisang natan-aw karon og kung makabati mo, makita mo niyang live na to sa pila ka mga adlaw, ayaw mo kalimot sa pag-share nini nga live. Nganuman aron daghan ang makabati sa mensahe nga tinuod. Una nga salamat kayo og sa atong mga viewers sa atong pagtapos mahigala mag-ampo ta. Minalang nga Dios nga ikaw sa mga langit, salamat ning gabion. Salamat sa mga panahon na kaya kami sa pagtapos sa pagtuon sa imong mga pulong. Padalingin ni Ginoo ang mga tawhan nga naminaw ng tan-aw masabtan nila ang tinuod nga mensahe, tinuod nga doktrina, tinuod nga kamatuoran aron sa imong pagbalik daghan kayong sugat kanimo makapuyo sa langit nun kapulianan. Pasaylo kami sa among mga sala, among gisalig pinagi lamang simbugtong anak nga among manuluwa sa amin. Bueno, sa alas timbangan sa katarungan, ako si Brother John de la Pinyong kaninyo nga magbutyag sa kamatuoran to sa kaluwasan, apan ang pagtibig sa kamatuoran may krimen sa katawan. Salamat may gabi. God bless ug bye-bye. Bersikulo lang walang personalan.